knowledge para pagdating natin sa Pilipinas, usual, meron tayong pambato, di ba? Kasi pag wala, kung kagaya nito, wala tayong mga knowledge yung mga ganito. Pagdating natin ng Pilipinas, yun pa rin. Abroad pa rin tayo for the next future, di ba? Abroad pa rin tayo. Pero kung pa mga knowledge tayo ganito, syempre, alam mo kung paano yung kalakaran sa Pilipinas. Mahirap magkaroon ng trabaho na wala kang alam sa isang bagay. So, kailangan natin ng extra pang knowledge para magkaroon tayo ng security sa sarili natin at sa pamilya natin someday. Sino pa? Bakit po? I think for me, right now, since I don't have children na pumapasok sa school, she's already a doctor. So I just use my extra time to have more knowledge. And at the same time, yung utak ko ba, hindi siya stagnant. Yeah. As yung anak ko sinasabi, you have to do something productive most of your time. So yun yung purpose ko. So back home in the Philippines, parang ano na rin siguro, parang magiging extra income mo kung gustuhin kong pumasok sa business. Sino pa yung kanina doon? Ano po yan? Ano sir, parang dati nung nag-aaral ako, natutunan ko din naman po yun sa computer. Pero since 2019 po yun, medyo nakalimutan ko na po kung paano gamitin yung computer. So nag-enroll po ako dito sa pumasok para ano sa isip ko. Ma-refresh. And gusto ko din po mag-grow kasi bilang OFW na sa bahay lang, parang hindi po ako nag-grow. Tapos hindi ko din magamit yung pinag-aralan ko sa bahay lang. So at least man po pag holiday, parang yun nga, maging productive ako. Pag productive na, balik ka sa inuman. Hindi naman. Kasi parang pinag-isipan ko din po talaga. Nag-e-end ako lahat sa gano'n. makapasok ko dito kayo sa Pag-OOCD lang ako. Okay, ang reason nyo guys, hindi kailangan complicated. No? Meron kami mga estudyante, ang reason nila is kasi nag-online sila ng anak niya na 9 years old. Nagtatanong sa assignment, nagtatanong sa module, hindi niya masagot, masakit yung heart niya. Dahil hindi siya nakaka-relate sa anak niya. Diba? Yung mga ganong reason, malalim yun. Lalaban yun. No? Bakit ko tinatanong sa inyo, bakit kailangan klaro sa inyo? Para ilaban yun. Yes. Diba? Sanay kayo sa malaking bagay, diba? Malaking carrots, malaking saging, malaking apple, diba? Ngayon, 3 oras kayo dito titingin sa computer. Maya-maya, sir, sakit na ulo. Sir, sakit na mata ko. Labo kasi ang mata. Sir, nahihilo na ako. Sir, nangalay na yung daliri ko kakano. Di ba? Maraming reklamo, di ba? So kung hindi klaro sa inyo, bakit kayo nandito? Konting hirap lang yun mamaya. Ayaw nyo na. Di ba? So yun yung kailangan, number 1 talaga na reason is know your why. Diba? Ano ba yung plano mo? Magkakarinderya ka ba sa Pilipinas? Mabubuhay ka ba na aasahan mo yung mga dumadaan lang sa tapat ng restaurant mo? Ha? Sa panahon ngayon, 80% ng business online. Paano, kung di mo naintindihan to, paano ka makipag-usap sa Foodpanda or sa Grab? Di ba? Ang ibang restaurant na, wala nang table at saka waitress kasi buhay na sila sa online lang di ba? Oh, kung halimbawa naman, doon naman may mga relatives ka sa City Hall ng Bamban. O, pag upo mo doon, computer pa rin ang kaharap mo. Kasi computer age na O, gusto mo magpamain, gusto mo ng travel agent, computer din yan. Kung may babuyan ka, hindi na kailangan computer. Talian mo lang yung 3 baboy mo, sakay mo sa bus, dalhin mo sa San Miguel Corporation, pakita mo doon sa lobby nila yung baboy ko, bilhin nyo. Pwede. Hindi, di ba? Pipicturean mo, bibidyohan mo, di ba? Ilalagay mo siya sa PowerPoint, at saka isesend mo sa San Miguel Corporation, i-email mo siya, di ba? Ganun ang kalakaran mo yun. Saka lang nila titingnan yun, and then tatawag sa'yo, or magsasagot sila sa email, nabibisita sila sa bubuyan mo. Ganun ang kalakaran ngayon. Ano pa? Swerte natin ngayon kasi
Pwede na tayo mag-work from home sa Pilipinas. Pwede kayo mag-VA, pwede kayo mag-call center. Lahat ng barangay ata sa Pilipinas may call center. Diba? So, kailangan, alam niyo muna, number 1 ko na tip bago tayo mag-aaral ng computer is know your why. Bakit kayo nandito? Pangalawa, focus. Dito lang tayo muna, kaya ako pinasilent ang phone nyo. Iyan nyo muna yung mga nagtitext yan. Hoy, inuman na, malamig din. Nasaan ka na, pulutan, nandito na. Di ba? Hoy, yung pagkain, ito na, ikaw na lang kulang. Kumakain na kami dito ng spaghetti at saka pansit. Di ba? So, yan nyo muna ang focus. Wala naman kayo magagawa, wala pa kayo dun eh. Tama ba yun? Wala pa kayo magagawa sa future. Bakit? Kasi wala kayo dun eh. Sa past nyo, may magagawa kayo? Wala din, tapos na yun, di ba? Eh pumunta na yun sa kabilang bahay, ano pa magagawa mo? Di ba? Kaya kalimutan mo na yun. Masama talaga ang loob mo, padala mo allowance. Di ba? Pero ang power niyo talaga is now. Right? O ito guys, ito may sasabihin ako sa inyo. Sino yung mga 5 years na dito pa sa kanila? Magpa 5 years. O bagong dating na lang muna. Sino yung mga bagong dating? Mga months pa lang. 1 year, 1 year. Sino yung mga around 5 years na? Sino yung mga around 8 years? 7, 8 years. 10 years. O ito na lang. O sige, lagay natin 5 years na kayo dito. No? Sa bawat 5 years, sa 5 years na bawat day off nyo, every Sunday, gigising kayo, kakape kayo, bababa kayo, makikilagalan kayo dun sa mga kaibigan nyo. Bili-bili kayo ng ukay-ukay, kain kayo sa Jollibee. Every day off, gawin nyo yun. Diba? Tapos na-pack your things kayo. Anong pakiramdam nun pag-uwi? Diba? Okay. Alam nyo ng resulta niyan. Yun na yun. Kahit ano pang kunwari nyo, yun yung resulta niyan. Yan ang dulo niyan eh. O eto, ibahin naman natin ang sitwasyon. Every Sunday, mag-aaral kayo. Diba? Dati, whole day nyo, puro lahat sa kaibigan. Ngayon, ang kalahati bibigay nyo sa sarili niya. Kalahati na lang sa kaibigan. Gawin yun for the next 5 years. Tapos, pack your things kayo. Ano kaya pakiramdam? Diba? Kumpara doon sa nag-ukay-ukay ka ng linggo-linggo. Mag-iiba, di ba? Mag-iiba ang kinabukasan mo, di ba? Yes. So, huwag na kayo mag-pretend. Hanggang ginagawa nyo yung ginagawa nyo every Sunday na yan, alam nyo na yung resulta niyan. Tama? Yes. Huwag na natin lukuhin sarili natin. Alam na natin yan. Pag na-pack your things, ang hirap yan. Kasi wala nang income, wala nang time, wala nang trabaho. Di ba? At saka hindi lang kayong nahirapan, buong pamilya nyo. Alam nyo na yan. So, eto, tinaba, baguhin nyo yan. Ngayon, yung power nyo is now. Why? May trabaho, may sahod, may time. Pagka ginamit nyo yung tatlong yan sa tama, ang bukas nyo magbabago. Agree? Yes. So, ganun lang yung kasimple. Kaya focus kayo sa now. Kasi ano yung gagawin nyo ngayon, mag-iiba yung bukas. Eh, huwag nyo naisipin yung bukas. Anong gagawin ko now? Tama? Ang past nyo, huwag nyo nang isipin yun kasi hatakin lang kayo ng pababa. Okay? So, ang now. Number 3 na ano ko sa inyo, tip, bago tayo mag-start. Practice laging titingin sa screen. Huwag niyong akalain na kakayanin yan. Saan yung sinasabi ni Sir dito? Yung kulay pink daw, hindi ko man makita. Diba? Diba? Tingin lagi, sabi ni Sir, sa kulay pink, nandun sa kanan. O saka ako titingin dito. Hindi nagpapaliwanag ako dito, hindi kayo titingin. Tapos, after ko ipaliwanag, Sir, ano yun? Pakiulit. Diba? So, ang gagawin natin, titingin tayo habang nagpapaliwanag. Pag sinabi ko, okay, gawin nyo, saka kayo gaganon. Hindi yung nagpapaliwanag ako, titingin kayo dito. Diba? Pagka natapos ko paliwanag, Sir, pakiulit. Okay? So, laging titingin tayo sa screen, kaya nga lahat ng anggulo, meron kayo. Minalis tayo. Sorry, hindi ko na-on talaga. Okay,
Isa pa dyan. Kahit saan ka tulun. Okay. Number 4, attention to details. Huwag magmadali. Okay? Pag kami sinabi ako isip, oy sabi ni Sir yun, okay. Ano, sa kulay pula daw. Okay. Ba? Attention tayo sa, hindi yung sa gitna lang kayo titingin. Titingnan niyo yung mga kanto ng screen, gitna, gilid, side, upside, downside, left side, right side. Titingin natin yan lahat. Number 5, tama ba yan? We are all here to learn. Yes. Okay ba kayo doon? Okay. So wala tayong hiya-hiya dito. Okay? Wala tayong pakialam kung anong sasabihin ng katabi ko. Anong sasabihin, basta ako, matututo ako dito. Kaya pagka hindi ko alam, sino ba yung mga sino yung may mga first timer talaga dito kung gagamit sa kaman? Karamihan first timer. Oh. Kaya kayo nandito kasi hindi nyo alam, di ba? So it's okay kung hindi nyo alam. No? Pagka hindi kayo kayang turuan ng katabi nyo, raise your hand kasi andito kami tatlo, tutulungan namin kayo. Kasi hindi namin kayo iiwan. Diba? Kayo na lang, pagka sarili nyo iwan nyo, wala na kami magagawa doon. Diba? Kayo sa sarili nyo. Diba? So but, together, we fight for your education. Okay? Sino yung may mga experience na dito ng computer? Okay. Pero alam nyo na this is a beginner's class. Kailan ang huli mong gamit? Last 2023. 2023. Ikaw? Kailan ang huli? 2022. Yung isa, 2019. 2024. Okay. So, pero alam nyo beginner's class ito, no? Yes. Yung iba, wala pa talaga. Kahit na yung hindi pa nakahawak, wala pa. Okay. Kahit na yung bring my laptop to the dining room, wala talaga. Sino may nakagano, naka-experience ng gano'n? Wala talaga, bro. Ay, tao, at least nakahawak, di ba? Oh, may dala pa. Oh. Okay, gamitin mo yung, prefer namin na gamitin yung sarili nyo. Kung meron kayo, dalhin nyo. Kasi mas maganda yung sanay kayo sa sarili nyo laptop. Baka tumanggap kayo ng trabaho. Marami kayong estudyante na nandito pa nakakatanggap na ng mga sideline. No? So, mas maganda, sanay kayo sa sarili nyo. No? Okay. So, walang hiya tayong lahat dito, ha? Hiyahin nyo to. No? At saka, sino yung mga